Ka-partners, welcome back na naman dito sa aking YouTube channel. At sa ating gagawin ngayon, itong gym na butane gas stove. At ayan, may kasama itong butane gas canister. Pinadala din ni customer para mai-test natin ito. So ito, i-lock muna natin. Naka-off yung ating knob. Tapos down natin itong kanyang lever arm, yung lock. Ayan, tapos test natin. Start natin. So tingnan natin yung pinaka-burner head niya. So ayan, so yung starter niya maayos, tapos wala siyang apoy na lumalabas sa kanyang burner head. So ulitin natin, tingnan natin yung head. Ayan, so napakaunti lang yung apoy, parang bugso lang ng napakaunting gas na pumapasok. So kailangan natin to i-check itong butane gas entrance natin, kung bakit hindi siya makapasok ng maayos yung gas. Panglinis natin, ito yung kerosene gas na binili natin para pang linis natin sa kanyang bawat parts na tatanggalin natin. So tanggalin muna natin yung canister, tapos itong tray, tapos ito na yung pinaka mouth entrance ng ating butane gas. Bago natin tanggalin yan, so maglagay muna tayo ng kerosene gas para kung ano yung matanggal natin na parts, dito natin ibaba diretso para matutunaw yung o matanggal yung mga dumi na malagkit sa ating parts, bawat parts, para malinis natin ng maayos. At saka yung kalawang ay maialis natin. So ito, kita natin yung pin, no, yung lock pin ng ating butane gas entrance, no. Ayan, so ito yung kailangan natin ibabad dahil nag-stack up po yan, no, hindi na makapasok yung gas. So ito yung spring. Tapos meron itong yan, yung o-ring, no? Importante din yung o-ring para hindi mag-backflow yung ating gas. Para maiwasan na natin yung gas leak, no? Itong butas na ito, i-check natin dahil maraming naiipon na dumi dito mula sa ating butane canister. Kasi refill yung ginagamit, ganyan po yung mangyayari pagka-refill. At ito naman yung controller, no? Ito yung controller ng ating pressure ng gas na pumapasok sa ating gas mouth, no. Kung gaano kalakas yung pressure niya ay aangat din po yung ating controller. Aangat siya para may hold niya ng maayos yung pressure. Ito yung taga-control ng pressure mula sa ating butane gas canister. So ito yung nagko-control ng pressure. So yan na po yung bawat parts na ating natanggal. So kailangan natin yan malinis ng maayos. Ito yung float gasket controller natin. So linisin natin yan ng maayos. At ito yung gas mount. Yan, dito may pasok natin yung nozzle ng ating butane canister. At ito yung problemado kaya po hindi gumagana yung ating butane gas stove dahil bumabara po itong entrance ng gas, kumbaga yung kanyang float valve. Yan, no? Hindi na siya bubuka at hindi na siya gumagana, no? At ito natanggal na natin dahil pinersa natin to. So kailangan natin to linisan ng maayos gamit ng WD-40. So anti-rust remover yung kailangan natin dito para maialis natin yung bumabara na kalawang. So ayan, so WD-40 yung mabisang pangtanggal ng kalawang. So ito yung ginamit natin. Ayan, so malinis na lahat na bawat parts niya. Ito yung importante na pagana natin ulit dahil kung hindi ito bubuka o gagana, hindi makapasok ng maayos yung ating butane gas. Ayan, so pagka naitusok na natin at nailock na natin, dito papasok yung gas mula sa ating canister. Ayan, so ibalik na natin ito. Ito yung mga parts na to. Ito yung papasok dito sa ating butas ng ating pinaka gas entrance natin. So ito yung ibabalik natin. So una itong o-ring gasket natin. Ayan, so importante na mailagay natin ng maayos para maiwasan na madamage yung ating o-ring gasket. Tapos itong spring, yung sa gitna.
itong float valve, no, itong dadaanan ng ating butane gas. Ayan, so aangat yan pagka papasok na yung ating nozzle ng ating butane canister. Pagka-lock natin, dyan po tutusok yung ating gas mula sa ating butane canister. At ito naman, ibalik natin yung gas mount natin. So dito tutusok yung ating butane canister. Ayan, so kailangan natin yan higpitan. Ayan. Tapos ito yung pressure controller natin. So check natin yung gasket niya. Ayan, importante din po para hindi magkaroon ng leak o hindi makapasok yung pressure kahit naka-off yung ating knob, no, control knob natin. Ayan, may dalawang screw siya. Ayan, dahil yan po yung pin, yan yung nagko-control ng pressure. Pagka papasok na yung pressure, aangat po ito. Dito natin yan itutusok. Aangat yung ating rubber para may hold niya yung pressure. So, importante na maganda po yung mga gasket niya. Ayan. Yung spring sa may top niya, patong natin, tapos takpan natin. So, balance lang yung pagtakip natin balik. Tapos sa pagkabit natin yung mga screw niya ay may balance natin. Para yung spring na nasa top niya ay hindi ma-disalign. Ayan, so nailock na natin. So, kabit natin yung butane gas, tapos lock. Open natin. Ayan, sumisilip yung gas. May problema pa ito. So, tanggalin mo natin tong kanyang knob controller na papunta sa ating burner. Ayan. So, hinigpitan natin ng kaunti. Pero, ayan. So, meron pa rin. So, higpitan pa natin ng kaunti. Gamit na yung ating plier. So, medyo may problema pa sa ilalim. Dahil hindi pa siya lumalabas na balanse yung apoy niya. So, lock natin. Ayan. So, biglang malakas yung apoy. Tapos, pagbitaw natin ay mawawala siya. Tapos, kung mayroon man siyang apoy ay humihina siya pagbitaw natin. So, abnormal po yung controller ng ating knob dito sa may papuntang burner natin. So, hinigpitan natin dahil dito natin mai-test kung talagang problemado ba itong controller ng ating knob, no, controller ng ating gas papunta sa ating burner head. So, lagyan natin ng screw, baka kulang lang sa higpit ito. Kaya po biglang papasok yung pressure ng gas tapos mawawala siya. Ayan, so ganun pa rin siya. Ayan, o, abnormal talaga yung pasok ng ating gas mula sa ating controller. So, mula kasi sa ating pressure controller, lalabas siya yung gas papunta sa ating knob, no? Dahil yung knob ang pinaka-controller ng gas papunta sa ating burner head. So, abnormal po talaga siya. Ayan, o. So, pabugso-bugso lang yung pressure. Pagka ino-open natin, lumalabas yung gas na malakas tapos mawawala siya. At ang ginawa natin, tinanggal talaga natin yung switch assembly niya. Tapos itong controller ng ating gas papunta sa ating burner head. Yan po yung problema. Nakikita natin na napakadumi na po pala nitong gas controller natin ito. So, hindi na natin binabad sa kerosene gas. Pinunasan lang natin. So, simpleng punas lang gamit yung malinis na cloth. Importante matanggal din natin yung nakabara na dumi dyan. So, malagkit na dumi galing sa ating gas. Dahil pagka refill kasi, naiipon yung dumi sa refill. Dahil pabalik-balik yung mga butane canister na ginagamit. So, kaya po malagkit na dumi yung papasok dyan. So, yun po yung problema. Kaya pumapasukan ng mga dumi. Ayan, malinis na siya. Tapos bago natin ibalik, gamitan natin ng gear oil o oil na pwede sa ating pangpalambot ng ating controller.
So, importante, maibalik natin na malambot siya ikutin. Ayan. So, close natin. Tapos, ibalik natin para ma-test natin. So, ayun po yung problema na nakikita natin. Kaya po ganun yung pressure na pupasok sa ating burner head. Ayan. Tapos, test natin. Close. Ayan. Ayan o. So, napakaayos na ng pressure na papasok sa ating burner head. So, test natin ulit. Ayan o. Malakas na siya. So, onting adjust na lang po ito. So, itong controller, higpitan lang natin ng kaunti dahil malakas yung open ng gas. Inaayos natin yung O position niya. Dapat walang gas na lumalabas pagka naka-off siya. So, yan i-test natin. So, normally, pagka open natin ng ating controller, siyempre lalabas yun ng malakas yung gas dahil naka-full open siya pagka-click natin. So, close pa natin ng kaunti. Tapos, test natin balik. Ayan. So, normal lang po yung pagbukas natin, pag-click ay lalabas ng malakas yung apoy. So, importante lang pagka naka-opposition ng ating knob ay wala siyang gas na papasok sa ating burner head. So, wala siyang sisilip na gas. So, balik natin yung lever handle. Tapos, test natin ulit. Kabit natin yung butin canister natin. At ayan. So, final test natin. So, tingnan nyo. Ayan, so napaka-balance na at normal na po yung flow ng ating apoy. So, thank you po sa mga ating mga partners dyan. So, please consider to click to subscribe at pakipindot ng bell icon sa baba para ma-notify kayo every may bago tayong may upload na video or tutorial. So, thank you. Bye-bye. God bless sa ating lahat.